isang maliit na baryo sa probinsya, nanirahan si Jaren kasama ang kanyang asawa na si Marian at ang kanilang anak na si Edsel. Maayos at tahimik ang kanilang pamumuhay, ngunit hirap sila sa pang-araw-araw na gastusin. Si Jaren ay isang magsasaka, nagbubungkal ng lupa mula umaga hanggang gabi. Si Marian naman ay namamalengke ng kanilang mga pananim at nag-aalaga kay Edsel. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, tila hindi sapat ang kita nila upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng lumang lampara, nag-usap ang mag-asawa. "Marian," ani Jaren habang nakatingin sa anak nilang natutulog sa banig. "Hindi na yata natin kakayanin dito. Parang kahit anong gawin ko, di pa rin sapat. Gusto ko sumbukan sa Maynila. Baka sakaling may mas magandang oportunidad doon." Hindi agad sumagot si Marian. Kita sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Sanay na siya sa buhay sa probinsya. At ang ideya na pagpunta sa isang lugar na hindi niya kabisado ay nagpapabigat ng kanyang dibdib. Bukod pa rito, iniisip niyang mahihirapan si Edsel sa panibagong kapaligiran. "Kung sa tingin mo na ayun yung mas makakabuti, susubukan ko," sagot niya sa wakas. Ngunit hindi niya maitatago ang lungkot sa kanyang tinig. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sakay ng isang lumang bus, isinama nila ang ilang gamit, mga damit, ilang kaldero at kawali, at konting ipon mula sa pagbebenta ng kanilang mga alagang manok. Habang palayo ng palayo ang bus sa baryo, naramdaman ni Maria ng isang kirot sa kanyang puso. Alam niyang maiiwan nila hindi lamang ang kanilang simpleng tahanan, kundi pati ang mga ala-alang nakalakihan na niya. Pagdating nila sa Maynila, sinalubong sila ng ingay ng mga sasakyan, malalaking gusali at mga taong nagmamadali. Nakahanap sila ng maliit na inupahang kwarto sa isang masikip na eskinita. Isang matrabaho, ngunit maayos na lugar, ayon kay Jaren. Ngunit para kay Marian, ito ay tila isang patibong. Ang init, ang usok at ang dami ng tao ay nagpalala sa kanyang pagkabalisa. Sinubukan ni Jaren na humanap agad ng trabaho. Sumubok siyang mag-apply bilang kargador sa palengke. Sa kabila ng hirap ng trabaho, masaya si Jaren na kahit papaano ay kumikita siya. Samantala, si Marian ay naiiwan sa kwarto. Nag-aalaga kay Edsel at nag-iisip kung ano ang pwedeng gawin para makatulong sa kanilang kabuhayan. Isang araw, habang naglalakad si Marian sa palengke para bumili ng pagkain gamit ang maliit nilang ipon, napansin niya ang maraming tindera na abala sa kanilang pagbebenta. Naisip niyang baka maaari rin siyang magbenta ng kahit ano, tulad ng gulay o prutas. Ngunit naalala niyang wala silang puhunan. Ang ideya ng pagsisimula ay nagbigay ng bahagyang saya, ngunit agad ding napalitan ng kaba at panghihina. Sa kanilang maliit na kwarto, si Marian ay tahimik na umiyak isang gabi habang natutulog si Edsel. Napansin ito ni Jaren. "Marian, anong problema?" tanong niya habang niyayakap ang asawa. "Hindi ko alam kung kaya ko pa, Jaren," sagot niya. "Ang hirap ng buhay dito. Pakiramdam ko, nawala na ako sa sarili ko." Hinawakan ni Jaren ang mga kamay ni Marian. "Kaya natin to. Para kay Edsel. Para sa kinabukasan niya. Huwag kang susuko." Subalit sa kabila ng pagsisikap ni Jaren na magbigay ng lakas ng loob kay Marian, halata pa rin sa asawa ang kawalan ng sigla. May mga gabi na naiisip ni Marian kung tama ba ang naging desisyon nila na iwan ang baryo. Sa kabila ng lahat, hindi niya ito masabi ng diretso kay Jaren dahil ayaw niyang magdulot ng higit pang pasanin sa asawa. Habang patuloy ang kanilang pakikibaka sa Maynila, unti-unting nagiging malinaw na ang hirap ng buhay sa lungsod ay hindi biro. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matibay si Jaren para sa kanyang pamilya. Alam niyang kailangan niyang ipakita kay Marian na kaya nilang lagpasan ang lahat ng ito. Kahit pa, hirap na rin siya. Isang umaga, nagising si Jaren bago pa man sumikat ang araw. Tahimik niyang inayos ang kanyang gamit. Isang lumang sako na ginagamit niyang bag para sa trabaho. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanilang papag. Sinigurado niyang hindi magigising si Marian at Edsel. Tiningnan niya ang kanyang mag-ina na mahimbing na natutulog.
Napabuntong hininga siya, pero agad niyang pinilit na ngumiti. Alam niyang para sa kanila ang lahat ng kanyang ginagawa. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya ng mga kasamahan niyang kargador. "Ang aga mo ulit, Jaren." Bati ng isang matandang kargador. Ngumiti si Jaren at tumango. Sanay na siya sa mabibigat na trabaho. Pagbubuhat ng sako-sakong bigas, kahon ng gulay, at kung minsan, mga kargamento mula sa truck. Sa bawat buhat at pagod na nararamdaman niya, iniisip niya ang mukha ng kanyang anak na si Edsel at ang ngiti nito tuwing dumarating siya sa bahay na may dalang kung anuman. Sa tanghali, kahit mainit ang panahon at basang-basa na siya ng pawis, patuloy pa rin si Jaren sa pagbubuhat. Ang kanyang baon na kanin at tuyong isda ay mabilis niyang kinain sa isang tabi habang iniisip kung paano pa siya makakadagdag ng kita. Napansin niya ang isang tindero na nangangailangan ng tulong sa pagsasaayos ng mga paninda nito. "Sir, baka kailangan niyo ng tulong dyan?" Tanong ni Jaren. "Oo nga, sakto. Buhatin mo tong mga kahon ng prutas." Sagot ng tindero. Bagamat pagod na, tinanggap ni Jaren ang dagdag na trabaho. Para sa kanya, bawat pisong kikitain niya ay mahalaga. Pagka-uwi niya ng gabi, dala ni Jaren ang maliit na supot na may lamang tinapay para kay Edsel at ilang barya na itinabi niya para sa mga gastusin sa bahay. Sa pagpasok niya sa kanilang kwarto, sinalubong siya ng anak na masiglang sumigaw. "Tatay!" Yumakap si Edsel sa kanyang binti at ngumiti si Jaren sa kabila ng pagod. "May dala akong tinapay para sa iyo, anak," sabi niya habang iniabot ang supot. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng bata. Habang si Edsel ay abala sa pagkain ng tinapay, napansin ni Jaren si Marian na tahimik lamang sa gilid, nakaupo at tila walang imik. Nilapitan niya ito at tinanong, "Marian, kamusta ang araw mo? May naiisip ka bang gusto mong gawin para mas gumaan ang buhay natin dito?" "Wala." Maikli nitong sagot. Hindi na iyon pinansin ni Jaren. Alam niyang maaaring pagod lang ito sa pag-aalaga kay Edsel at sa pakikibagay sa bagong buhay nila. Sa halip na magtanong pa, niyakap niya ito at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang lahat para sa iyo at para kay Edsel." Tahimik na tumango si Marian. Sa kabila ng kanyang panlalamig, ramdam niya ang tiyaga at pagmamahal ni Jaren. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maikubli ang hirap na dinadala sa bagong kapaligiran na tila hindi niya matakasan. Isang gabi, pagod na pagod si Jaren mula sa maghapong pagbubuhat sa palengke. Pagka-uwi niya sa kanilang maliit na kwarto, naabutan niya si Edsel na naglalaro ng isang simpleng laruan na yari sa mga kahoy na pinagdugtong-dugtong. Napangiti siya. Kahit hindi mahal o magara ang laruan, mukhang masayang-masaya ang bata. Lumapit siya at tinapik sa balikat ang bata. "Edsel, anong ginagawa ng anak ko?" Tanong ni Jaren habang umupo sa tabi ng bata. "Tatay, tingnan mo, ginawa ko tong truck." Masayang tugon ni Edsel, ipinapakita ang kahoy na laruan na siya mismo ang nagbuo. Napansin ni Jaren ang ningning sa mata ng bata. Sa kabila ng hirap ng kanilang sitwasyon, ramdam niya ang simpleng kasiyahan ng kanyang anak. "Kahanga-hanga naman yan, nak. Alam mo, balang araw mas maganda pa ang magagawa mo. Bibigyan kita ng mas malaking truck." Pangako ni Jaren, pilit na iniisip kung paano niya matutupad iyon. Habang si Edsel ay abala sa paglalaro, napansin ni Jaren na tila pagod si Marian sa kanilang sulok. Naroon siya, ngunit tahimik lamang. Parang napakalayo ng kanyang iniisip. Ayaw niyang guluhin ang asawa, kaya nagpasya siya na gawing masaya ang gabing iyon para kay Edsel. "Halika anak, babasahan kita ng kwento." Sabi ni Jaren, kinuha niya ang isang lumang librong pambata na naipon nila mula sa probinsya. Umupo siya sa tabi ng anak, habang si Edsel ay nakayakap sa kanyang binti, nakikinig ng maigi. Habang nagbabasa si Jaren, ginagaya niya ang iba't ibang boses ng mga tauhan sa kwento. Minsan, ay gumagawa siya ng nakakatawang tunog na ikinatawa ni Edsel. Ang mga halakhak ng bata ay umaalingaw-ngaw sa kwarto. Sapat na upang bahagyang gumaan ang mabigat na pakiramdam ni Marian. Napansin ito ni Jaren at isang saglit ay lumingon siya kay Marian.
Kahit dito lang tayo, kahit ganito lang. Basta magkasama tayo, Marian. Magiging maayos din ang lahat. Bulong niya, sapat lamang upang marinig ang asawa. Hindi sumagot si Marian, ngunit nakita ni Jaren ang bahagyang pagngiti nito bago siya muling yumuko. Ramdam niyang mahirap pa rin ang pinagdaraanan ng kanyang asawa, ngunit hindi iyon naging hadlang para patuloy siyang maging ama at asawa na maaasahan. Sa gabing iyon, kahit pagod, masayang masaya si Jaren na naipadama niya ang pagmamahal niya kay Edsel at sa konting paraan kay Marian din. Isang gabi, dumaan si Jaren sa palengke pagkatapos ng trabaho. Sa kabila ng pagod at pawis mula sa maghapong pagbubuhat, naisip niyang gumawa ng espesyal para kay Marian. Dumiretso siya sa tindahan ng gulay at bumili ng paborito nitong mga ricado, talong, kamatis at itlog. Naalala niya ang isang ulam na madalas nilang kainin sa probinsya, tortang talong. Simple, ngunit paborito nila iyon bilang mag-asawa. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tahimik na naglalaro si Edsel sa gilid habang si Marian ay nakaupo lamang sa papag. Tila malalim ang iniisip. Hindi muna nagtanong si Jaren. Sa halip, sinimulan niyang asikasuhin ang mga binili. Hinugasan niya ang gulay at sinimulang ihanda ang mga ito. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Marian, bahagyang nagulat sa ingay ng kusina. "Magluluto ako ng tortang talong. Naalala ko kasi gustong-gusto mo to nung nasa probinsya pa tayo." Sagot ni Jaren habang abala sa paghahanda. Tumigil siya saglit at ngumiti kay Marian. "Ngayon, ako naman ang magluluto para sa'yo." Habang pinapanood ni Marian si Jaren, nakita niya kung paano ito nahihirapan dahil hindi ito sanay magluto. Minsan ay natatalsikan ng mantika at ang pagbaligtad sa tortang talong ay nagiging isang hamon. Sa kabila nito, hindi sumuko si Jaren. Determinado siyang tapusin ang sinimulan, kahit pawisan na siya at halatang pagod mula sa maghapong trabaho. Matapos ang halos isang oras, inihain ni Jaren ang nilutong tortang talong. Simpleng ulam ngunit ginawa niya ang lahat upang mas mapasarap ito. Nilagay niya ito sa harapan ni Marian at tumupo sa tabi niya. "Pasensya ka na kung hindi ganun kaganda, pero sana magustuhan mo," sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tahimik na kumuha si Marian ng isang piraso at tinikman ito. Hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. "Masarap, Jaren," sabi niya, at sa unang pagkakataon sa ilang linggo, naramdaman ni Jaren ang lambing sa tinig ng asawa. Nagpatuloy silang kumain bilang pamilya. Si Edsel, kahit hindi pa siguro naiintindihan ang pinaghirapan ng ama, ay masaya ring sumalo sa kanilang hapunan. Sa gabing iyon, kahit saglit, naramdaman ni Marian ang pagmamahal at sakripisyo ni Jaren. Sa likod ng kanyang panlalamig, nagsimula siyang mapaisip kung paano niya maibabalik ang suporta at malasakit na ipinapakita ng kanyang asawa para sa kanila. Makalipas ang ilang araw mula noong nilutuan ni Jaren si Marian ng tortang talong, napansin ni Jaren na tila mas tahimik na naman ang kanyang asawa. Wala itong kibo habang inaalagaan si Edsel, at parang wala ng interes sa mga bagay na dati nitong kinagigiliwan. Bagamat ramdam ni Jaren ang panlalamig ni Marian, pinili niyang wag nang tanongin ito ng diretsyo. Sa halip, naisip niyang baka kailangan lang nito ng espasyo. Isang hapon, nang makita niyang abala si Marian sa pag-aayos ng mga gamit nila, tahimik siyang lumapit. "Marian," malumanay niyang sabi. "May kailangan ka ba? Baka gusto mong magpahinga saglit. Ako na ang bahala kay Edsel." "Okay lang ako," sagot ni Marian nang hindi tumitingin sa kanya. Sa kabila nito, nanatili si Jaren sa tabi niya. Hindi para magtanong, kundi upang iparamdam na nandyan siya kung kailangan dito ng kasama. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, naglaan si Jaren ng oras upang ihanda ang pagkain ng kanyang mag-ina. Simpleng almusal lamang ang kanyang inihain. Kanin, itlog at ilang piraso ng prutas. "Mariano, kumain ka muna. Alam kong pagod ka rin," sabi niya habang iniaabot ang pinggan sa asawa. Nagpasalamat si Marian, ngunit hindi pa rin ito maikubli ang lungkot na nakikita ni Jaren. Sa halip na magpilit,
Iniabot niya ang kamay ni Marian at banayad itong hinawakan. Alam kong mahirap ang lahat ngayon, pero kung may gusto kang sabihin o kung gusto mo ng pahinga, nandito lang ako. Wika niya. Hindi sumagot si Marian. Nagpatuloy ito sa pagkain, ngunit sa kaloob-looban nito, nararamdaman niya ang lambing at pagkaunawa ni Jaren. Hindi ito nagtanong kung bakit siya malungkot. Hindi ito nagpilit at hindi rin nagalit. Naramdaman niya ang kaluwagan ng asawa na hayaan siyang huminga sa sarili nitong paraan. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagtanong pa si Jaren. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng maliit na bagay. Ang pag-aalaga kay Edsel tuwing gabi, ang pagbili ng mga simpleng pasalubong, at ang pagyakap kay Marian bago siya umalis para magtrabaho. Sa kabila ng panalamig ni Marian, pinili ni Jaren na manatiling matyaga at maunawain. Hindi siya nagtanong ng bakit, ngunit ipinakita niya ang sagot sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sa puso ni Marian, nagsisimula siyang makaramdam ng munting pagbabago. Isang paalala na kahit mahirap ang buhay sa Maynila, hindi siya kailanman mag-iisa. Habang lumilipas ang mga linggo, patuloy si Jaren sa kanyang trabaho bilang kargador sa palengke. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi niya maiwasang isipin ang kinabukasan ng kanilang pamilya, lalo na ni Edsel. Sa maliit nilang ipon, nagsimula siyang magtabi ng konting halaga bawat araw. Hindi niya ito sinasabi kay Marian. Gusto niyang sorpresahin ang mag-ina kapag dumating na ang tamang panahon. Isang araw, nakatanggap si Jaren ng alok mula sa isang tindero na palagi niyang tinutulungan sa pagbubuhat. Jaren, bakit hindi mo subukang magtinda ng gulay dito sa palengke? Malakas ang benta ng gulay ngayon. Tutulungan kitang makahanap ng supplier. Sabi ng tindero. Bagamat mahirap ang ideya ng pagsisimula ng sariling tindahan, naisip ni Jaren na baka ito ang pagkakataong hinahanap niya. Sa sumunod na mga araw, ginugol niya ang kanyang libreng oras sa pagtatanong tungkol sa pagbebenta at pag-aaral ng negosyo sa palengke. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang kargador. Ngunit sa isip niya, determinado siyang magsimula ng mas maayos na kabuhayan. Sa bahay, nanatiling tahimik si Marian. Ngunit napansin nito ang masiglang kilos ng asawa. Isang gabi, habang nilalaro ni Jaren si Edsel, hindi napigilan ni Marian na magtanong. Jaren, parang abala ka nitong mga nakaraang araw. May iniisip ka ba? Ngumiti si Jaren, ngunit sinubukan niyang itago ang kanyang plano. Wala naman, Marian. Basta ginagawa ko lang ang lahat para sa atin. Sa kabila ng sagot ni Jaren, hindi na siya tinanong pa ni Marian. Ngunit sa loob-loob ni Jaren, mas nagiging matatag ang kanyang determinasyon na maipakita kay Marian at kay Edsel na kaya niyang magbigay ng mas maayos na buhay para sa kanila. Dumating ang araw na sapat na ang naipon ni Jaren para makapagsimula ng maliit na pwesto ng gulay sa palengke. Isang gabi, ibinahagi niya ang balita kay Marian. Marian, may magandang balita ako. Sa tulong ng isang kaibigan, makakapagsimula na ako ng maliit na negosyo sa palengke. Magiging tendero ako ng gulay. Nagulat si Marian sa sinabi ng asawa. Talaga? Paano mo nagawa yun? Tanong niya, hindi maitago ang pagkamangha. Sa totoo lang, hindi madali. Sagot ni Jaren. Pero para sa'yo at kay Edsel, gagawin ko ang lahat. Gusto kong maramdaman ninyo na kahit mahirap ang buhay, may inaasahan tayo. Sa gabing iyon, napaisip si Marian. Sa kabila ng kanyang panalamig at kawalan ng sigla nitong mga nakaraang buwan, naramdaman niyang si Jaren ay walang ibang iniisip kundi ang kanilang kapakanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muling tumitibok ang pagmamahal niya sa asawa. Bagamat mahirap pa rin ang kanilang kalagayan, nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Jaren. Simula noon, nagsimula rin siyang magbukas ng sarili niyang damdamin at ipinakita kay Jaren ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo nito. Unti-unti, ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng panibagong sigla at nagsimulang makita ni Marian ang liwanag sa dulo ng kanilang mga pagsubok. Isang umaga, habang abala si Jaren sa pagsasaayos ng kanilang maliit na pwesto ng gulay sa palengke, napansin niyang tila laging tahimik si Marian sa tuwing nasa bahay.
Madalas itong nakaupo lang sa isang tabi, walang imik at tila wala sa sarili. Hindi rin ito masyadong nakikisalumuha kay Edsel. Bagamat nakakapagod ang maghapong trabaho, hindi maalis sa isip ni Jaren ang pagbabagong ito sa kanyang asawa. Minsan, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, nadaanan niya ang isang tindera na kakilala nila. "Uy, Jaren!" Bati nito. "Kamusta na si Marian? Madalas ko siyang nakikita nitong mga nakaraang araw, pero parang may kasamang lalaki minsan." Natigilan si Jaren. "Lalaki?" Tanong niya, pilit na itinatago ang pagkakabahala. "Oo," sagot ng tindera. "Madalas ko siyang makita sa may eskinita, kausap ang isang lalaki. Hindi ko naman alam kung sino yun. Baka kaibigan lang." Ngumiti ito at nagpaalam bago muling bumalik sa trabaho. Bagamat masakit ang narinig, sinubukan ni Jaren na wag muna mag-isip ng masama. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga, hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng tindera. Binalikan niya ang mga pagkakataong tila iwas si Marian sa tuwing magtatanong siya kung saan ito galing. Napansin din niya na mas bihis ito ngayon kumpara sa dati. Kahit hindi naman sila umaalis ng bahay, hindi maalis sa isip niya ang posibilidad, ngunit pinili niya na manahimik at magmasid muna. Isang araw, habang nag-aayos ng gulay sa pwesto, napansin ni Jaren ang isang lalaking dumaan na tila pamilyar. Hindi ito namimili at hindi rin ito nagtatagal sa paligid. Ngunit ilang beses na niyang nakita ang lalaki sa parehong oras na pumapasok si Marian sa palengke. Sa pagkakataong iyon, naging mas malinaw kay Jaren na may dapat siyang alamin. Bagamat nasasaktan, nanatili siyang kalmado. Alam niyang kailangan niyang makatiyak muna bago gumawa ng anumang hakbang. Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang hindi totoo ang kanyang mga hinala. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng nagbabadyang katotohanan. Sa gabing iyon, habang natutulog si Marian at si Edsel, nanatiling gising si Jaren. Iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang hapon, nagdesisyon si Jaren na sundan si Marian upang mabigyang linaw ang kanyang mga hinala. Sa loob ng maraming araw, tahimik lamang siyang nagmamasid sa kilos ng asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siya na alamin ang katotohanan. 3:00 ng hapon nang sabihin ni Marian na pupunta siya sa palengke upang bumili ng mga kailangan sa bahay. "Maaga akong babalik," sabi niya habang nag-aayos ng kanyang bag. Pansin ni Jaren ang maayos nitong bihis. Bagay na hindi naman karaniwan sa simpleng pagpunta lang sa palengke. Tumangaw lamang si Jaren at nagkunwaring abala sa paglalaro kay Edsel. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang sumunod si Jaren. Nanatili siyang malayo upang hindi siya mapansin ni Marian. Tahimik niyang sinundan ito hanggang sa makarating ito sa isang eskinita malapit sa palengke. Tumigil si Marian sa harap ng isang maliit na tindahan. At maya-maya ay dumating ang isang lalaki. Matangkad ito, nakaayos ng maigi at ngumiti kay Marian. Ang sumunod na nakita ni Jaren, ang bumasag sa kanyang puso. Magkahawak kamay ang dalawa habang nag-uusap. Nanatili si Jaren sa kanyang pwesto. Natatakpan ng isang pader, hindi niya magawang lumapit o gumawa ng eksena. Pinili niyang pagmasdan muna ang dalawa upang makatiyak. Napansin niyang masyadong malapit ang kanilang pag-uusap. Tila walang alalahanin sa paligid. Sa bawat galaw ni Marian, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Jaren. Hindi niya kailangan ng iba pang paliwanag. Alam na niya ang sagot sa kanyang mga tanong. Pag-uwi ni Marian sa kanilang bahay, tahimik si Jaren. Hindi niya agad hinarap ang asawa. Sa halip, pinilit niyang maging normal ang kanyang kilos para sa kapakanan ni Edsel, na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Ngunit sa loob niya, unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Jaren na kausapin si Marian, ngunit laging iwas ang babae. "Pagod lang ako." Madalas nitong sagot tuwing tatanungin kung bakit tila malayo ang iniisip nito. Alam ni Jaren na may kailangang mangyari, ngunit hindi pa niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon nang hindi tuluyang masisira ang kanilang pamilya. Sa ngayon, ang tanging niyang magagawa ay maghintay ng tamang panahon upang harapin ang katotohanan. Isang gabi,
Hindi na makapigil si Jaren. Matapos ang maraming araw ng tahimik na pagmamasid at pagtitiis, alam niyang kailangan niyang harapin si Marian at alamin ang buong katotohanan. Nang makatulog na si Edsel, hinarap niya ang kanyang asawa. Marian, may kailangan tayong pag-usapan. Simula ni Jaren. Ang tono ng kanyang boses ay banayad, ngunit halatang puno ng bigat. Bahagyang nagulat si Marian, ngunit pilit na nagpakatatag. Tungkol saan, Jaren? Tanong nito, iwas ang tingin. Huwag mo na akong paasahin, Marian. Alam ko na. Sagot ni Jaren habang pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Sinundan kita. Nakita ko kayo ng lalaking yun. Nanlaki ang mata ni Marian at hindi agad makapagsalita. Kita sa kanyang mukha ang halo-halong emosyon. Takot, guilt, at galit sa sarili. Jaren, hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag. Sambit niya, nanginginig ang tinig. Di mo na kailangang ipaliwanag. Sabi ni Jaren, masakit ang boses, ngunit nanatiling mahinahon. Pero gusto kong malaman, bakit? Anong nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat para sa atin. Napaiyak si Marian at napaupo. Jaren, hindi to tungkol sa'yo. Hindi to dahil may kulang ka. Ako ang problema. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang hirap ng buhay dito. Pakiramdam ko, nawala ako ng sarili ko. At sa kanya, kahit saglit, parang nabawi ko yun. Napapikit si Jaren. Pilit nilulunok ang sakit na nararamdaman. Alam niyang hindi niya maibabalik ang oras. Ngunit hindi niya rin maalis ang galit at pagtataksil na nararamdaman mula sa babae na minahal niya ng buong puso. Tumayo siya at tinignan si Marian ng diretso sa mata. Marian, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para kay Edsel. Para sa atin. Hindi ko inaasahan na ito ang susukli mo. Pero kung ito ang nararamdaman mo, hindi na kita pipilitin. Hindi kita kayang pilitin na manatili kung hindi mo na ako mahal. Sabi niya, pilit na pinipigilan ang luhang nais bumagsak. Jaren, patawarin mo ko. Iyak ni Marian. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating sa ganito. Nagbuntong hininga si Jaren. Ang mahalaga ngayon ay si Edsel. Hindi ko hahayaan na paapektuhan siya sa nangyayari sa atin, Marian. Pero kung ito ang simula ng ating pagtatapos, ayusin natin to ng maayos. Alang-alang sa anak natin. Kinabukasan, sa kabila ng masakit na nangyari, pinili ni Jaren na manatiling responsable para kay Edsel. Nag-usap silang mag-asawa kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Napagdesisyonan nila na pansamantalang maghiwalay upang mabigyan si Maria ng espasyo at panahon para hanapin ang sarili nito. Bagamat masakit, tiniyak ni Jaren na si Edsel ang magiging sentro ng kanilang mga desisyon. Habang inaayos ang kanilang mga buhay, nanatili si Jaren na isang mabuting ama na hindi kailanman ipinaramdam kay Edsel ang bigat ng nangyari. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang masakit, ngunit mahalagang hakbang para maipagpatuloy ang kanilang buhay. Matapos ang paghihiwalay kay Marian, tuluyang ibinuhos ni Jaren ang kanyang oras at lakas sa pagtatrabaho at pag-aalaga kay Edsel. Madaling araw pa lang, bumabangon na siya upang maghanda ng mga panindang gulay sa palengke. Bagamat pagod sa maghapong trabaho, masaya siya tuwing uuwi sa maliit nilang tahanan kung saan masigla siyang sasalubungin ni Edsel. Tatay, andyan ka na! Sigaw ng bata habang niyayakap ang binti ni Jaren. Oo anak, kamusta ang araw mo? Sagot ni Jaren, pilit na ngumiti sa kabila ng kanyang pagod. Kahit hirap ang kanilang sitwasyon, sinikap ni Jaren na mapanatili ang normal na buhay ni Edsel. Ginawa niyang espesyal ang bawat simpleng sandali sa piling ng kanyang anak. Tuwing gabi, binabasahan niya ito ng kwento o pinapalaro gamit ang mga simpleng laruan na natatanggap mula sa mga kakilala sa palengke. Samantala, sa tuwing nakakaramdam si Jaren ng lungkot o panghihinayang dahil sa nangyari sa kanilang pamilya,
Iniisip niya ang mga plano para sa hinaharap. Kailangan makapagtapos sa Edsel. Kailangan mabigyan ko siya ng mas magandang buhay. Bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-ipon mula sa maliit niyang kita. Iniisip ang mga posibilidad na maaaring makatulong sa kanila sa hinaharap. Bagamat mabagal ang progreso, nakikita niya ang maliit na halaga na naitatabi niya bilang isang hakbang papalapit sa kanyang layunin. Sa tuwing napapansin ni Jaren na tila nagtatanong si Edsel tungkol sa kanyang ina, pilit niyang pinupunan ng puwang na iniwan ni Marian. Anak, basta tandaan mo, mahal na mahal ka ni tatay. Laging sinasabi ni Jaren. Bagamat mahirap, pinili niyang huwag sirain ang imahe ni Marian sa harap ng kanilang anak. Habang nagpapatuloy ang mga buwan, unti-unti nang natanggap ni Jaren ang kanilang bagong kalagayan. Naging abala siya sa trabaho at sa pagiging ama. At natutunan niyang tumayo ng mag-isa. Sa kabila ng hirap, nahanap niya ang lakas na manatiling positibo para sa kinabukasan nilang mag-ama. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Jaren, ang kaarawan ni Edsel. Sa edad na 5 taon, simple lamang ang hiling ng bata. Isang cake at isang lobo upang maramdaman niyang espesyal ang kanyang kaarawan. Matagal nang pinaghandaan ni Jaren ang araw na ito, kahit pa limitado ang kanyang kita. Sa kabila ng hirap, nagtabi siya ng konting halaga para masigurong mapapasaya niya si Edsel. Pagkatapos ng trabaho sa palengke, dumaan si Jaren sa tindahan upang bilhin ang cake na pinapangarap ng anak. Ngunit habang pauwi siya, naramdaman niyang may humila sa kanyang bulsa. Agad siyang tumigil at napansin na wala na ang perang inipon niya. Dinukutan siya sa gitna ng masikip na kalsada. Napalingon siya sa paligid, ngunit hindi niya makita ang taong kumuha ng pera. Hindi niya maiwasang mapahinto sa isang tabi. Halos manikip ang kanyang dibdib sa sama ng loob. Ang perang matagal niyang pinag-ipunan para sa espesyal na araw na Edsel ay nawala sa isang iglap. Napaluhod si Jaren. Nanginginig ang mga kamay habang iniisip kung paano niya haharapin ang anak. Paano na, Edsel? Bulong niya sa sarili habang pilit na pinipigilan ng luha. Alam niyang uuwi siya nang walang maibibigay para sa bata. At ang sakit ng pagkabigo ay mas mabigat kaysa sa pagod na naramdaman niya. Habang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa harap ng isang cake shop. Sa salamin, nakita niya ang mga magagarang cake na nakadisplay. Bawat isa ay sumisigaw ng kasiyahan at selebrasyon. Isang maliit na cake na may simpleng dekorasyon ang nakatawag ng kanyang pansin. Napahinto siya at napako ang tingin doon. Sa isip niya, iyon ang perpektong cake para kay Edsel. Hindi magarbo, ngunit sapat upang mapangiti ang anak. Ngunit wala siyang pera. Habang tumitingin sa loob, dahan-dahang pumasok si Jaren. Halos walang tao sa shop. At ang atensyon ng tindera ay nakatuon sa isang customer sa malayo. Habang dumadaan siya sa mga estante, pinulot niya ang maliit na cake at nagdesisyong isilid ito sa ilalim ng kanyang jacket. Halos hindi siya makahinga habang papalabas ng tindahan. Tahimik na nagdarasal na walang makapansin sa kanya. Pagkalabas niya ng shop, biglang tumunog ang alarm. Napalingon siya at nakita ang isang empleyado na mabilis na tumawag ng pansin. Hindi pa siya nakakalayo nang pigilan siya ng isa pang staff. Sir, sandali lang po, sabi nito habang hinaharang siya. Dinala siya sa likod ng tindahan kung saan hinarap siya ng may-ari ng cake shop. Napansin ni Jaren ang CCTV monitor kung saan malinaw na nakita ang ginawa niya. Nanginginig si Jaren habang humihingi ng tawad. Pasensya na po, aniya. Wala na po akong ibang paraan. Kinuha po lahat ng pera ko. Birthday po kasi ng anak ko eh. Gusto ko lang sana siyang mapasaya. Tahimik na nakikinig ang may-ari. Tinitignan si Jaren ng maigi. Sa halip na magalit, ngumiti ito ng bahagya. Alam mo ba, naiintindihan kita, sabi nito. Hindi tama ang ginawa mo pero minsan, naiintindihan ko ang mga taong dumadaan sa hirap. Nagulat si Jaren. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot mula sa may-ari. Nangingilid ang luha niya habang nakatingin sa taong nasa harapan niya.
naghihintay sa susunod na mangyayari. Tahimik si Jaren habang nakaupo sa harap ng may-ari ng cake shop. Halos hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. Ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. Ngunit alam niya na wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang magiging desisyon ng may-ari. Ang staff na kasama nila ay mukhang seryoso. Ngunit ang may-ari mismo ay kalmado at tila nag-iisip. Gusto kong malaman ang buong kwento mo. Sabi ng may-ari, basag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng malasakit. Sinabi mo kanina na ninakawan ka at ginawa mo to para sa anak mo. Totoo ba yon? Tumungo si Jaren, na natiling mababa ang tingin. Opo, matagal ko pong pinag-ipunan yung pera para sa birthday ng anak ko. Pero kanina, dinukot po yan habang pauwi ako galing trabaho. Wala po akong ibang magawa. Ayokong umuwi nang walang mabigay sa kanya. Napansin ng may-ari ang basag na boses ni Jaren. Naghintay siya ng saglit bago sumagot. May anak din ako at galing din ako sa hirap. Ani ng may-ari. Lumaki ako sa probinsya. Walang-wala. May mga pagkakataon na halos wala kaming makain. Kaya naiintindihan ko ang ginagawa ng isang magulang para sa anak. Nagulat si Jaren. Hindi niya inaasahang makakarinig ng ganitong salita mula sa isang taong halata namang maayos na ang buhay. Napatingin siya sa may-ari. Baka sa mukha niya ang sorpresa. Ngunit ang susunod na sinabi nito ay higit pang nagpaantig sa kanya. Pero Jaren, patuloy ng may-ari. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa mo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kailangan nating harapin ang mga maling desisyon. Kaya tatanungin kita. Ano ang balak mong gawin kung nahuli ka at hindi ko to naiintindihan? Hindi agad nakasagot si Jaren. Napayuko siya. Bumibigat ang dibdib. Wala po akong ibang iniisip noon kundi ang mapasaya ang anak ko. Pero ngayon, alam kong pong mali ang ginawa ko. Wala akong may dadahilan sa inyo. Kung kailangan kong panagutan ang ginawa ko, gagawin ko po. Nagpalitan ng tingin ng may-ari at ang kanyang staff. Tumayo ang may-ari at kinuha ang cake na inilabas ni Jaren mula sa kanyang jacket. Nilagay niya ito sa ibabaw ng mesa at saka muling umupo. Ganito na lang, sabi ng may-ari. Ibibigay ko ang cake na ito, pero sa isang kondisyon. Babalik ka rito bukas. Gusto kong makausap ka ulit na maayos. At gusto kong malaman kung paano ko magagawang makatulong sa'yo nang hindi mo kailangan lumabag sa batas. Hindi makapaniwala si Jaren. Hindi po kayo galit? Hindi niyo po ako ipapakulong? Umiling ang may-ari. Hindi lahat ng tao ay kailangan parusahan. Minsan, kailangan lang nila ng pagkakataon upang makabangon. Pero gusto kong makitang mong seryoso ako. Babalik ka bukas, Jaren. Malinaw ba? Tumango si Jaren. Halos hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon mula na magsimula ang araw, naramdaman niya ang konting pag-asa. Dinala niya ang cake pa uwi at habang naglalakad siya, iniisip niya ang hindi inaasahang pagkakataong ito. Isang taong hindi siya hinusgahan, kundi tumulong na mas maintindihan ang kanyang pagkakamali at bigyan siya ng panibagong pagkakataon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagdesisyon na si Jaren na bumalik sa cake shop. Mahirap para sa kanya ang hakbang na ito. Hindi niya alam kung ano ang aasahan mula sa may-ari. Habang naglalakad patungo sa tindahan, iniisip niya ang bawat posibleng mangyari. Puno siya ng kaba. Ngunit ang paninindigan na harapin ang kanyang pagkakamali ay mas matimbang. Pagdating niya sa cake shop, sinalubong siya ng isang staff at inihatid sa likod kung saan naghihintay ang may-ari. Nakaupo ito sa parehong mesa kung saan sila unang nag-usap. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng bahagya. Natutuwa akong bumalik ka, Jaren. Wika nito. Salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Sagot ni Jaren. Tumango ng bahagya bilang respeto. Hindi ko po balak lokohin kayo. Nandito po ako para panagutan ang ginawa ko at para magpasalamat na rin po. Tumango ang may-ari at tinignan siya ng seryoso. Alam kong mahirap ang buhay, Jaren. Pero gusto kong malaman kung ano ang plano mo mula ngayon.
Hindi pwedeng paulit-ulit kang magdesisyon na gawin ang mali dahil lang sa hirap ng sitwasyon. Saglit na nag-isip si Jaren bago sumagot. Gagawin ko po ang lahat para hindi na maulit ang nangyari. Magtatrabaho pa rin po ako na mas maayos at sisiguraduhin hindi kailanman magagawa ang mali, kahit gaano kahirap. Tumayo ang may-ari at tinignan ang paligid ng kanyang shop. Jaren, may tanong ako. Gusto mo bang magtrabaho dito? Kailangan namin ng isang tao na maaasahan sa mga gawaing mabibigat. Pagbubuhat, pag-aayos ng stock, pag-aasist sa mga delivery. Nanlaki ang mga mata ni Jaren sa gulat. Ako po? Sigurado po kayo? Oo, sagot ng may-ari. Nakikita ko sa iyo ang dedikasyon. Kahit sa maling paraan mo ito ipinakita kahapon, gusto kong bigyan ka ng pagkakataong bumawi. Pero may kondisyon. Kailangan mong patunayan na kaya mong magtrabaho ng patas at tapat. Natahimik si Jaren. Naguguluhan ngunit ramdam ang pag-asa. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong dapat ay nagalit sa kanya ay handa pang magbigay ng opportunity. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot niya ng may paninindigan. Simulan mo bukas. Wika ng may-ari. At Jaren, tandaan mo, ang buhay ay laging nagbibigay ng pagkakataon. Pero nasa atin kung paano natin ito gagamitin. Habang pauwi si Jaren, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang pag-asa na maaaring mabago ang takbo ng kanyang buhay. Naisip niyang hindi lang para sa kanya ang pagkakataong ito, kundi para rin kay Edsel. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng mas maayos na bukas para sa kanilang mag-ama. Kinabukasan, maagang pumunta si Jaren sa cake shop para sa kanyang unang araw bilang bagong empleyado. Simple ang trabaho na iniata sa kanya. Pagbubuhat ng mga delivery box, pag-aayos ng mga stock sa likod, at pagtulong sa ibang staff kapag kinakailangan. Kahit pagod at mabigat ang gawain, hindi ito ininda ni Jaren. Sa halip, nagpasalamat siya sa bawat oras na nagkaroon siya ng pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Habang nagtatrabaho, pinapansin niyang palaging may isang staff na nagbabantay sa kanya. Marahil upang tiyakin na tapat siya sa kanyang ginagawa. Bagamat nakakaramdam siya ng kaba at konting hiya, naisip niyang nararapat lamang ito dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Nagpatuloy siya sa trabaho ng walang reklamo. Ipinapakita ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Sa tanghali, inanyayahan siya ng may-ari na mag-usap sa isang maliit na opisina. Kamusta ang unang araw mo, Jaren? Tanong nito. Maayos naman po. Sagot ni Jaren, iniwasan ang kanyang tingin, ngunit bakas ang kaseryosohan sa kanyang boses. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Di ko po akalain na bibigyan niyo ako ng ganitong pagkakataon. Ngumiti ang may-ari, tumango at iniabot ang isang maliit na sobre kay Jaren. Ito ang advance sa sahod mo para makapagsimula ka na mas maayos. Hindi to malaki pero alam ko makakatulong to sa iyo ng anak mo. Nagulat si Jaren, hindi makapagsalita. Salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa amin. Tandaan mo, Jaren, sabi ng may-ari habang seryosong tinitignan siya. Ang tulong na ito ay may kasamang responsibilidad. Ang oportunidad na ito ay para makita ko kung kaya mong patunayan na tama ang desisyon ko na bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Tumango si Jaren. Gagawin ko po ang lahat para hindi ko masayang ang tiwala ninyo. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Jaren ang kanyang pagiging masipag at maaasahan. Natutunan niyang magtrabaho kasama ang ibang staff at tinanggap niya ang lahat ng gawain. Gaano man ito kahirap. Hindi siya nagreklamo. Kahit paminsan ay sobrang pagod na siya sa pagtatapos ng araw. Isang gabi, habang pauwi siya, huminto si Jaren sa isang tindahan at bumili ng simpleng pagkain para kay Edsel, gamit ang kanyang unang sahod. Habang binabaybay ang daan pauwi, naisip niya ang mga pagbabagong unti-unting nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ito naging madali, ngunit nararamdaman niya ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay para sa mas maayos na kinabukasan ng kanyang anak. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Edsel na may malaking ngiti sa mukha.
Tatay, ang dami mo ng trabaho ngayon, sabi ng bata habang yumakap sa kanya. Oo anak, sagot ni Jaren habang hinahaplos ang ulo nito. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo at balang araw, mas gaganda pa ang buhay natin. Sa gabing iyon, habang natutulog si Edsel, tahimik na nagdasal si Jaren. Alam niyang mahaba pa ang kanilang tatahakin, ngunit sa puso niya, may pag-asa sa determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang pagkakamali ay naging daan upang makita niya ang posibilidad ng pagbabago. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para rin sa anak niyang si Edsel. Habang patuloy si Jaren sa kanyang trabaho sa cake shop, hindi niya maiwasang mapansin ang mga maliliit na tagumpay na unti-unting nagbabago sa kanyang buhay. Sa bawat linggo, tinatabi niya ang bahagi ng kanyang sahod upang magsimula ng ipon. Sa una, tila napakabagal ng progreso. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang bawat sentimo ay hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan para kay Edsel. Isang araw, lumapit muli ang may-ari ng cake shop kay Jaren. Bit-bit ang isang tray ng bagong lutong tinapay. Jaren, sabi nito, alam mo bang ang mga tinapay na ito, ang unang produkto na nagbigay sa akin ng tiwala na kaya kong magtagumpay? Ngumiti si Jaren. Talaga po? Paano kayo nagsimula? Nagkwento ang may-ari tungkol sa kanyang simpleng simula. Pagtitinda ng pandesal sa mga kapitbahay tuwing umaga. Nang kumita ito ng sapat, nagdagdag siya ng iba pang paninda hanggang sa tuluyang makapagtayo ng cake shop. Ang mahalaga, hindi ka titigil sa paniniwala na kaya mo, kahit pa tila napakabagal ang progreso. Sabi nito. Ang kwento ay lalong nagbigay ng inspirasyon kay Jaren. Nang araw na iyon, sinumulan niyang mag-isip ng mga posibilidad. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang trabaho, binalikan niya ang kanyang karanasan sa palengke. Naisip niyang balang araw, maaaring makabalik siya sa pagtitinda, ngunit sa mas maayos na paraan. Hindi na lamang simpleng gulay, kundi mas malaking negosyo na nagbibigay ng dekalidad na produkto. Sa bahay, naging mas maayos ang kanilang mga gabi ni Edsel. Nakaugalian na nilang maglaro ng simpleng board games pagkatapos ng hapunan. Isang bagay na laging inaabangan ng bata. Isang gabi, habang naglalaro sila, biglang sinabi ni Edsel, Tatay, balang araw gusto ko rin pong tumulong sa trabaho mo. Napangiti si Jaren at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi mo kailangan magtrabaho ngayon, anak. Ang trabaho mo ngayon ay mag-aral at mangarap. Ako ang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ngunit alam ni Jaren na ang sinabi ni Edsel ay nagmumula sa malinis na intensyon ng isang bata na nakikita ang kanyang ama bilang inspirasyon. Sa puso niya, napagtanto niya ang bawat hirap na dinaranas niya ay para sa araw na makikita niyang natutupad ang mga pangarap ng kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, lumapit muli ang may-ari ng cake shop kay Jaren. May hawak na dokumento. Jaren, sabi nito, may isa akong suggestion. Gusto mo bang subukan mag-manage ng isang maliit na branch ko sa kabilang bayan? Gusto kong makita kung kaya mong pangasiwaan ng isang tindahan. Nagulat si Jaren. Ako po? Parang hindi ko po yata kaya. Tumawa ang may-ari. Jaren, nakita ko ang sipag at dedikasyon mo. Lahat ng bagay natututunan, basta handa kang subukan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon si Jaren ng tiwala sa sarili na maaaring higit pa ang kaya niyang marating. Sa loob niya, alam niyang ang bawat hakbang na ginawa niya ay mula sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ay nagdala sa kanya sa pagkakataong ito. Tinanggap niya ang alok, puno ng pananabik at kaba, ngunit higit sa lahat, ng pag-asa. Sa kabila ng kaba, tinanggap ni Jaren ang alok ng may-ari upang pamahalaan ang bagong branch ng cake shop sa Karatig Bayan. Alam niyang isa itong malaking hamon, ngunit ito rin ang pagkakataon na hinahanap niya upang patunayan ang sarili. Sa mga sumunod na araw, ginugugol niya ang oras sa pag-aaral ng sistema ng negosyo, mula sa inventory hanggang sa paghawak ng mga empleyado. Unti-unti, natutunan niya ang mga pasikot-sikot na pagpapatakbo ng isang tindahan. Sa unang linggo, ang pagbubukas ng branch, dumaan si Jaren sa maraming pagsubok.
May mga pagkakataong may pagkakamali sa orders o nawawala ang ilang stocks. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap niya ang bawat pagkakamali bilang aral. Madalas siyang magtanong sa may-ari ng cake shop na laging handang magbigay ng payo. Jaren, sabi ng may-ari isang araw habang binibisita siya sa bagong branch. Hindi ang pagkakamali ang sukatan ng isang leader. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon mula roon. Ang mga salitang iyon ang naging gabay ni Jaren sa kanyang araw-araw na trabaho. Nang magtagal, nagsimula nang makilala ang branch bilang isa sa pinakamaayos sa lugar. Dumami ang kanilang suki at naging maayos ang takbo ng tindahan. Nagsimula rin siyang makapag-ipon ng higit pa kaysa dati. Isang gabi, habang nagpapahinga sa bahay, tumingin si Jaren kay Edsel na abala sa pagguhit. Anak, ano ang ginuguhit mo? Tanong niya. Tatay, ito po ang pangarap natin. Sagot ni Edsel habang ipinakita ang kanyang gawa. Isang tindahan na may malaking karatula sa harap na may nakasulat na Edsel's Bakery. Napangiti si Jaren at hindi niya napigilang mapaluha. Sa murang edad, alam niyang nauunawaan na ni Edsel ang kanilang pinagdaanan at ang kanilang mga pangarap. Habang patuloy si Jaren sa pamamahala ng branch, nagsimula siyang mangarap ng higit pa. Minsan, nakaupo siya sa opisina ng tindahan habang nagbibilang ng mga resibo. Naisip niya na balang araw, gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo. Hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa mga tulad niya na nagsimula sa wala. Ang ideya ng isang tindahan na maaaring magbigay ng oportunidad sa iba ay unti-unting sumwibol sa kanyang isipan. Isang araw, dumating muli ang may-ari ng cake shop. May dalang balita. Jaren, sabi nito, napansin kong maganda ang takbo ng branch na ito. Iniisip ko kung interesado kang maging co-owner. Kaya mo na bang sumugal para sa sarili mong negosyo? Halos hindi makapaniwala si Jaren. Isang pagkakataon na naman ang ibinibigay sa kanya. Mas malaki kaysa sa kanyang inasahan. Ngunit sa halip na agad sumagot, pinag-isipan niyang mabuti ang alok. Alam niya nga ang desisyong ito ay magpapabago ng kanilang buhay. Sa gabing iyon, habang natutulog si Edsel, napaupo si Jaren sa kanilang maliit na sala. Iniisip ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Mula sa pagiging kargador, ang kahihiyan sa cake shop, hanggang sa oportunidad na ito. Naramdaman niyang handa na siyang sumugal. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Edsel at sa kinabukasan nilang mag-ama. Handa na ako. Bulong niya sa sarili. Puno ng determinasyon na gawing realidad ang kanilang pangarap. Sa paglipas ng ilang taon, tuluyang umangat ang buhay ni Jaren at ni Edsel. Ang maliit na pagkakataon na ibinigay sa kanya noon ay lumago at naging pundasyon ng kanilang maayos na kinabukasan. Ang branch ng cake shop na una niyang pinamahalaan ay nagtagumpay. At sa kalaunan, naging co-owner siya tulad ng inalok ng may-ari. Nagpatuloy pa ito hanggang sa nakapagpatayo rin siya ng sarili niyang negosyo. Isang bakery na may sariling pangalan. Edsel's Treats. Dahil sa sipag at tiyaga ni Jaren, na ipagpatuloy niya ang pangarap na maibigay kay Edsel ang magandang edukasyon. Naipasok niya ito sa kilalang private school, bagay na dati ay tila imposible. Sa bawat school event, si Jaren ang laging naroon para suportahan ang anak. Kitang-kita sa mga mata ni Edsel ang pagmamalaki sa kanyang ama, na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tiyaga at pagmamahal. Isang araw, habang si Jaren ay abala sa bakery, dumating si Marian. Hindi niya inaasahan ang muling pagbisita nito. Ngunit hindi na rin siya nagulat. Matagal na rin ang lumipas mula nang maghiwalay sila. At sa mga panahong iyon, hindi na siya naghanap ng paliwanag o sagot. Nakita niyang tila ibang Marian na ang nasa harap niya. May dala itong regalong laruan at mukhang mas maayos ang estado kaysa noong huli nilang pag-uusap. Jaren, mahinang sabi ni Marian. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang sanang bumawi. Alam kong marami akong pagkukulang noon. Gusto kong makasama si Edsel, kahit papaano. Tinitigan siya ni Jaren. Hindi galit ngunit puno ng pagkakaunawa. Alam niyang may mga sugat sa kanilang nakaraan na hindi na kayang burahin. Ngunit iniisip din niya si Edsel. Isang batang nagtanong noon kung bakit hindi buo ang kanilang pamilya. Alam niyang mahalaga ang presensya ng ina sa buhay ng bata. Kahit na iba na ang nararamdaman niya kay Marian.
Marian, mahinahong sagot ni Jaren. Ang buhay namin ni Edsel ay maayos na. Maganda na ang takbo ng lahat. Pero kung gusto mong bumawi bilang nanay niya, walang problema sa akin. Hindi ko haadlangan yon. Pero kaswal na lang tayo. Wala nang dapat balikan sa ating dalawa, maliban sa pagiging magulang ni Edsel. Tumango si Marian, halatang tanggap ang desisyon ni Jaren. Alam niya ring malaki ang naging pagkukulang niya sa mag-ama. Salamat, Jaren. Gusto ko lang naman talagang maging bahagi ng buhay ni Edsel. Hindi ko naaagawin ang kapayapaan ninyo. Mula noon, naging kaswal ang relasyon nila Jaren at Marian. Dumadalaw si Marian tuwing may pagkakataon at sinikap nitong bumawi kay Edsel sa pamamagitan ng kanyang oras at atensyon. Sa kabila nito, nanatiling malinaw ang pagitan nila ni Jaren. Hindi na muling bumalik ang dating pagmamahalan, ngunit napanatili nila ang respeto sa isa't isa para sa kapakanan ng kanilang anak. Habang lumalaki si Edsel, nakita niya ang harmonia sa pagitan ng kanyang ama at ina. Naging inspirasyon sa kanya ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama at natutunan niyang pahalagahan ang bawat oportunidad na dumarating. Para kay Jaren, sapat na ang makita si Edsel na masaya at may balanseng buhay. Alam niyang nagawa niya ang lahat ng makakaya niya bilang ama. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang naging matagumpay si Jaren sa negosyo at sa buhay bilang ama. Ang bakery na kanyang sinimulan ay hindi lamang naging tagumpay sa kanilang bayan, kundi nakilala rin sa mga kalapit na lugar. Ang simpleng Edsel Streets ay naging simbolo ng sipag, tiyaga at inspirasyon, na kinikilala ng maraming tao bilang kwento ng tagumpay mula sa kahirapan. Habang lumalaki si Edsel, hindi niya kinilimutan ang mga aral na itinuro ng kanyang ama. Siya ay naging isang mabuting estudyante, aktibo sa mga gawain sa paaralan at higit sa lahat, isang mapagmahal na anak. Nang tumuntong siya sa kolehiyo, pinili niyang kumuha ng kursong may kaugnayan sa negosyo dahil nais niyang ipagpatuloy ang nasimulan ni Jaren. Sa bawat hakbang ng kanyang pag-aaral, si Jaren ang kanyang inspirasyon. Isang ama na nagbigay ng lahat upang mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa bagong bahay na naipundar ni Jaren, nakaupo silang mag-ama sa veranda. Tinatanaw ang malawak na taniman sa paligid. Anak, simula ni Jaren, lahat ng ito para sa iyo, pero higit pa sa mga naibigay ko, ang pinakamahalaga ay ang mga aral na dala mo sa buhay. Ngumiti si Edsel. Hawak ang diploma mula sa kolehiyo na kalalabas lang mula sa graduation ceremony. Tay, di ko maaabot ang kahit ano sa mga ito kung hindi dahil sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, di lang ako ang natuto sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ng napakaraming tao. Napatigil si Jaren. Bahagyang nagulat, ngunit napuno ng kasiyahan. Hindi niya inakalang ang simpleng pagsisikap niya ay magkakaroon ng ganoong kalaking epekto. Hindi lamang sa kanyang anak, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Hindi nagtagal, itinayo ni Edsel ang kanyang sariling negosyo. Katuwang si Jaren, ang kanilang partnership ay hindi lamang naging isang kwento ng tagumpay sa negosyo, kundi isang patunay ng pagmamahal at dedikasyon sa pamilya. Ang bakery ay pinalawak pa upang maging isang sikat na chain sa kanilang rehiyon at naging daan ito upang makatulong sa maraming tao sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at suporta. Sa kanyang pagtanda, si Jaren ay nanatiling aktibo sa negosyo, ngunit unti-unti na rin niyang ipinapasa ang responsibilidad kay Edsel. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, madalas siyang makita sa veranda ng kanilang bahay. Tinatanaw ang paglubog ng araw habang hawak ang kape at nagbabasa ng mga sulat mula sa mga taong tinulungan niya sa iba't ibang paraan. Isang araw, habang nakaupo siya sa paborito niyang upuan, tumabi sa kanya si Edsel. Tay, natupad na natin ang mga pangarap mo. Sabi nito. Ngumiti si Jaren, punong-puno ng pasasalamat. Anak, hindi lang ito tungkol sa pangarap ko. Pangarap din ito para sa lahat ng taong naniniwala na kaya nilang bumangon mula sa hirap. At higit sa lahat, pangarap ko para sa iyo na makita kang masaya at matagumpay. Sa gabing iyon, habang bumabagsak ang sinag ng araw sa kanilang taniman, tahimik na naramdaman ni Jaren ang kompletong kapayapaan. Alam niyang nagawa niya ang lahat para sa kanyang anak at para sa mga taong naging bahagi ng kanyang kwento. Ang buhay niya, bagamat puno ng pagsubok,
ay naging isang kwento ng tagumpay, pagmamahal at inspirasyon na hinding-hindi malilimutan.